ikwento mo naman sa amin, ano po itong I-Volunteer na inyong organisasyon? So, isa po siyang non-profit organization. Yung vision po namin is every Filipino volunteering towards nation building. So, yung gusto po natin lahat ng Pilipino, mapastudyante, young professional, retiree, babae or lalaki, makahanap po sila ng paraan kung paano sila makakatulong sa ating bansa. Opo. So, meron ba itong age requirement? Wala naman po. Pero may mga volunteer opportunities po na may age sensitivity. Minsan po kasi you're dealing with victims, ganun. So, kailangan po. Minsan merong kailangan ng medyo mga physical na, di ba, na buhat-buhat. Oo nga po. Mas kailangan ng lalaki. Opo. Tapos meron din naman pong pangbata, like tree planting or kung nakita nyo po sa news yung tungkol sa PPCRB, may 8 years old po sila. Oo, yung batang babae ba yun? Opo, meron naman pong ganong mga volunteer opportunities na pwede sa lahat. Kailan nagsimula tong I-Volunteer? Noong 2009 po kasi, Ondoy, kung naaalala natin, gusto po namin mag-volunteer ng mga kasama kong founders. Pero naalala po natin nung nagto-turn down na po yung mga relief operations kasi sobra-sobra na. Dumating na mga tao. Tapos na-realize namin, madaming gustong magtumulong. Hindi lang nila alam kung saan kasi on the same days, sasabihin ng mga smaller relief operations na kulang kami ng volunteers. Pero hindi alam ng mga tao na may mga ganun palang smaller relief operations. So sabi namin, IT kasi yung background ko po, tsaka ng mga kasama ko. Sabi namin, gawa na lang tayo ng website. So, nalalagay natin lahat ng volunteer opportunities para yung mga gustong tumulong, alam nila kung saan pupunta. Kasi yun po yung nakita namin isang pinakamalaking problema. Maraming gustong tumulong, hindi nila alam kung saan pupunta, paano magsisimula. Yun po. Yun po talaga yung gustong i-address ng I-Volunteer na mapadali po sa mga tao yung pagtulong. So, anong aim ninyo para, pag kunyari, ako tutulong, may aim ba kayo na i-build dun sa mga volunteers ninyo? Yes po. So, marami po tayong mga partners na non-profit. Sila po yung gumagawa ng volunteer opportunity. So, kung mamamatch po namin sa kanila, so papadala po natin sa volunteer engaging organizations. So, parang kayo ang naging tulay Mr. Bell. Parang ganon. Kayo yung matchmaker. Yes. So, ima-match nyo yung mga taong na nakuha ninyo at naging parte ng grupo ninyo. Tapos gustong, kunyari, itong organization na to, naghahanap ng mga bata. Yun nga, kagaya nun, magtatanim ng puno. Pwede, ganon ang gagawin nyo. Magandang word po yung matching kasi minsan po, kunwari, skilled yung volunteer, magaling mag-design, pero pinagawa mo lang ng typing job. No? Nasayang po yung skill niya. So, isa din po yun sa layunin ng I-Volunteer na ma-maximize yung skills and talent ng volunteer. May test ba yan? Para, di ba? Wala naman po. Wala naman po. Pero ini-interview nyo naman nasa job post po, minsan kailangan ng database manager. Ganon. So, yung mga database manager po na-engganyo po sila doon na mag-sign up. So, ang tanong ngayon ng lahat, Mr. Bell, meron bang dito? May konting gasoline allowance ba? May bayad ba sila? O talagang may food allowance ba? O talagang ito talagang kailangan parte from the heart. Na minsan kasi meron tayong ganung pakiramdam, di ba? Minsan gusto mong gumising na parang gusto kong tumulong ngayong araw na ito. Talagang walang bayad. May mga organisasyon, may pangilan-ngilan. Lalo na po pag malaki-laki yung papagawa nila. Sino yung mga pangilan-ngilan na yan? Minsan po kasi may mga project-based sila na volunteering na 1 buwan, 2 buwan, no? Matagal ng ganun katagal. So yun, may mga organisasyon nagbibigay ng mga transportation allowance, ganun po. Minsan like mga, kunwari, 1 beses lang po, like magtututor lang po kayo sa isang Sabado, wala na po yung bayad. Yung na po naman doon, nakukuha naman volunteer doon is yung fulfillment. Yun more than anything. Lalo na ngayon sa mga millennials, medyo yun yung malakas na hinahanap nila yung purpose, yung fulfillment, may trabaho ka nga, pero goal in life. #squad goals na selfie sila doon. Diba? Alam mo, maganda yan, siya nga, Mia. Kasi ako personally, volunteer work, we do charity works ng mga friends ko. Diba? And it's mahirap aaminin ko, mahirap na kami lang yung mismo magsa-start ng sarili. Aalamin namin saan kami pupunta. Unlike yung may I-Volunteer na you guys know na kung saan tayo unang pupunta. Ima-match na lang nila kayo. Oo, at least hindi na ganun kahirap. Kaya din po, nagpa-partner kami sa ibang non-profits kasi sila po may community na. Kunwari, hindi naman po masama
tama yung nagpapakain tayo sa mga street children, pag birthday natin, no? Pero yung mga non-profit organizations po natin, mga NGOs, may programa na po sila doon sa community nila. So, mas sustainable po yung impact. So, kunwari, kaya nyo lang mag-tutor na isang Sabado, kahit isang Sabado lang kayo magpakita, masusundan po yan ng next Saturday. May programa po kasi silang year-long. May tuturo at may tuturo pa rin po next Saturday. Hindi po nabaliwala yung isang beses nyo lang na pag-volunteer. So, may continuity, may sustainability. Yun. So, yung mga nag-a-apply, yung mga gustong mag-volunteer, yung mga gustong maging part ng inyong grupo, talagang inaalam nyo kung ano yung mga, di ba? Kung ano yung mga strengths nila, kung saan sila pwedeng ilagay din. Yun po isa. Importante yun di ba? Ngayon po, dinidevelop pa kasi namin yung website. Wala pa po yung ganung functionality pero nasa plano po natin yun. Oy, nakapag-suggest ako Opo, salamat po sa idea. Bahagi. Opo, may plano din po tayo magkaroon ng mobile application. So, papadaliin po natin yung ating pag-volunteer para sa mga natin. Oo. So, since 2009, gano'n na karami yung mga, wag mo na sabihin yung, or okay lang kung kahit sabihin mo, ilan na yung mga organization or mga na nakatulong kayo or nag-volunteer kayo? Pag pumunta po kayo sa ivolunteer.com.ph, meron pong higit sa 100 organizations po nandun. Siguro for this year, may mga 60 doon na nakapagawa ng volunteer opportunity, na nag-engganyo na magkaroon ng volunteers. Meron din po tayong 13,000 volunteer users ng website na po natin. Uy, ang dami Dami Opo. na rin. Opo. Oo. Individual volunteers Individual ito. volunteers po to. Iba pa po to sa mga tinutulungan po namin mga corporations na meron din po silang mga employment and volunteering program. What about yung mga kumpanya, mga ganyan? Pwede din ba silang lumapit sa inyo to ask for volunteers? Madami pong nag-i-email sa amin kasi yun po, madami po silang manpower, may skills po sila, may treasure, may ma-share po silang resources. Nag-i-email po sila sa amin, sino po ba nangailangan ng ganito, sino po nangangailangan ng ganyan. Tapos tinutulungan po namin makahanap sila ng community na matutulungan. Nangyari na ba, Sir Bel, na kung kunwari yung isang nag-volunteer talagang skilled siya pero wala kasi siyang trabaho, so parang nag-try lang muna siyang mag-volunteer and eventually kung saan siya nag-volunteer nakahanap siya ng trabaho? May mga ganun ba? Personally po, wala pa po ako nahanap na ganun. Pero marami po kaming volunteers na gusto po nilang i-enhance yung skills nila on photography and design. Kasi yan ang mga uso Opo, ngayon. at wala pa po silang trabaho na ma-apply yung ganong skills. So, sa volunteering po nila na nagagawa yun. Meron po kaming volunteer ngayon na photography, gusto niya mag-photography. So, nag-offer po siya ng oras niya at skills na sa amin muna, tapos gagawa po siya ng portfolio, ganyan. So, may madami po tayong mga ganon. So, malalagay nila to sa kanilang Sa CVs. kanila experience, opo. Considering na kahit volunteer lang siya, nagbibigay ba ng count yun sa mga sa Opo. mga employers natin? Opo, especially kunwari project-based po tayo na hindi lang isang beses or dalawang beses. No? Kasi pag may nakita output ganun, po talaga. ito si Yumi pala, diba? pwedeng magtrabaho, mag-volunteer kahit hindi bayaran. Kunin yan. di ba? Ganun sabihin nila kasi hindi ka pay. Ang haba ng volunteer work mo. May study po na yung mga empleyado po na nagvo-volunteer, mas po sila, mas energized, mas naengganyo nga sa trabaho nila. So may mga ganun po ding mga studies. Ito, merong interesting na tanong sa ating mga listener, nag-text po sa atin. Kasi marami sa ating mga mahal na mga senior citizen na pwedeng-pwede pa. Yes po. Diba? Pwedeng-pwede pa sila. Opo. Malakas pa. Talagang ang kanilang pag-iisip ay talagang matalas na matalas ba? Meron din bang pwede silang sumali sa inyong organization Opo, depende, at mag-volunteer depende din? po talaga sa hilig nila, no? Kasi gusto din po natin na matuwa sila sa experience at ma-maximize. Meron po dyan na Naalala ko tuloy yung pelikula na hindi naman po retired. ni Robert De Niro. Parang ganyan. Byuda po Retired siya. na siya. Wala na po siyang asawa, tapos yung mga anak niya nasa labas na ng bansa. Wala po siya magawa. So Nag-volunteer sa inyo. Nag-volunteer po siya sa isang partner organization namin na feeding program po. Every weekend kasama po siya doon. Natutuwa po siya, nahanap niya po ulit yung
yung passion niya So, every weekend, sumasama siya Opo, doon. opo. Pag ganyan, di ba, wala kanya-kanya na nga tayong expenses. So, alam lang nila kung saan sila pupunta and they just go there. Yes po. I think part yon ng pag-aaral ng grupo Yes ninyo, po. di ba? Opo. Parang i-brief nyo naman sila at sasabihin na, every weekend, dito tayo pupunta sa Opo. lugar na to. At yung organization naman, susunduin tayo, Opo. dadalhin tayo Opo. doon, tapos andun na yung pagkain, kayo Opo. lang ang magsaserve, alagaan nyo lang yung mga bata. Pero kaninong cargo de konsensya kung kunyari may mangyari or what, wag naman natin sa ano na di ba? Pero Sa hindi inyo natin ba or maiwasan dun sa yan. organization? Sa organization po natin, kasi sila po yung may kilala po nila yung community dun eh. So, mas kilala Oo. nila yung community. Sila po yung nangangalaga kung ano ipapagawa sa volunteer. So, kino-coach Oo. naman po natin yung mga organization na ano po yung hazard ban naman. Yes. So far naman po, sa lahat po ng mga organizations natin, wala naman po masyadong hazard Nagiging to the volunteer. Oo. Meron po kadalasan na hazard to the community. Yung mga watch-outs po sa community natin, no? Kasi minsan po yung mga selfie natin, hindi natin alam na mali na pala yung pagkukuha natin ng mga picture. So yung may mga education po din tayong kailangan Na gawin sinasabi sa... nyo rin naman Opo, yun sa mga kasama nyong nag-volunteer. Opo, may mga bawal din Na- pong sabihin sa mga bata kasi hindi din po Yes, tama, yung sensitivity diba? na dapat yung pag-adjust syempre kasi ikaw gusto mo lang mag-volunteer, hindi mo naman alam din kung ano yung mga Opo. rules and regulations doon. Parang papasok ka ng panibagong bahay ni Opo. Kuya. So kayo na ang mag-e-explain. Oo. So, it happens before. It happens before or mga 1 hour before the volunteer. Oo. Depende kung gaano haba yung kailangan preparation po. Oo. Pero usually yan, a month, no? Pagka nalalaman nyo na this month, dito tayo pupunta sa lugar na to. Actually, Sila yung kumukuha sa atin. For Parang yung mga medyo low risk naman sa traditional volunteering, like mga tutorials, feeding program na nangyayari naman po siya every week. weekend. Nakapost na po yan kahit po mag-sign up kayo ng 5 days before, pwede po. Like, Matuturuan naman. Opo, Oo. yung nakikita po nga namin sa social media namin kasi tinatrack po namin yung analytics nun, no? Nakikita po namin na kadalasan po mga Wednesday, naghahanap yung mga tao na anong gagawin para sa weekend. Para sa weekend. Opo, so usually Ay, oo po nga, ganun Ang po ganda yung nun, no? nangyayari. Instead na parang you spend money, you spend time naman and devotion sa ibang oo, pwede mong oo, tulungan. oo. Parang pay it forward, di ba? Oo. Tapos wala kang gagastusin. Tapos alam mo sa sarili mo Yes. na nakatulong ka, na Yes. hindi naman kailangan ang pagtulong ay pera lang. Maganda po yung Diba? point na yun. Kasi po yung nakikita po na I volunteer na yung value ng volunteering is hindi lang po dun sa output. Yun kasi yung parati natin naiisip, ilang puno yung natanim, ilang bata na tulungan. Pero dun po sa transformation ng volunteer. Iba po kasi pag nakita nila yung problema dun sa community versus yung nakikita lang nila sa Facebook nila na kukomment lang, magla-like, no? Yes. Iba po talaga yung O experience. teka muna, Sir Bel, papaano kapag hindi high-tech si lolo't si lola O at hindi- gusto mag-volunteer, meron ba kayong landline pwede nilang tawagan? Pwede din po nila ako i-text. Wala po kasi kaming landline, medyo website po talaga kami. Oo nga. Opo. Mga millennial kayo na. mga millennial Mga high-tech na target. kayo. Opo. Pwede ko po ibigay. Oo, sige. 0928-505-5758.